Ngayong pong tag-ulan, nagpaalala ang Department of Health sa publiko para maiwasang tamaan ng tinatawag na mga wild diseases. Nakatutok si Katrina Son. Isang patay na daga ang tumambad sa tapat mismo ng bahay ng tricycle driver na si Leopoldo sa Roxas District, Quezon City. Paalala ito ng banta pa rin ng leptospirosis sa kanilang lugar. Dumating nga sa puntong tinamaan siya ng leptospirosis. Siyempre manghihina ka ganon. Mabuti na lang agapan. Si Margie na nakatira sa tabing ilog, inaalala rin bukod sa leptospirosis ang dengue. Nag-i-spray po kami tapos naglilinis para walang lamok. Dahil tag-ulan na, paalala ng Department of Health sa publiko, mag-ingat sa wild o waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot. Para iwas dengue, dapat ding tandaan ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip. Pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m., aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Malaking bagay rin anya ang pagbaba ng kaso ng dengue ngayong taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Paalala ng DOH, malaking tulong na updated sa lagay ng panahon. Dapat din gumamit ng rain gear tulad ng payong, kapote o bota. Siguraduhin din na malinis ang inuming tubig. Kapag may nararamdaman, agad magpakonsulta sa doktor. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tuwing walang humpay ang ulan, baha agad sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon, Quezon City. At ngayong opisyal ng tag-ulan, kabado ang mga residente. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, di ba? Naka-shoes ka. Yung dadaanan mo ng nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko nababasa. Sa may Villa España 2 sa barangay, lagpas tao ang inaabot ng baha. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Gumagawa ng mga hakbang barangay gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila kung may pananggalang sila sa baha. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals. Kailangan pa natin ng additional 50% para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Ang kaso, kasama ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City na may mahigit 60 ghost o guni-guning flood control projects. Nang mag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI doon Setyembre nung nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system na ito sa Barangay Tatalon. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa barangay. Pero ang ginawa lang, pininturahan lang ang sidewalk at pinalitan ng manhole, gaya sa bahaing Manunggal Street. Maganda naman sana maayos na yung itong lugar namin, mawala na yung baha rito. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy. Yes, ina-assess pa yan. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hinintay yun, terminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakaalam ko, Diskaya project din yan. Kailangan kasing masuri ang mga proyektong nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sa lugar katuwang ang LGU. Sa kabuuan, nasa 40% ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy, gaya ng pumping station sa Villa España 2. Kahit linggo, tuloy ang paggawa sa Phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos. Ang paghanda ng DPWH sa tag-ulan, sabay rin sa pagsisiyasat nila sa maanumalyang flood control projects. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.